Another day, another Jayfern's Wild Story. 4 days nang nakasalang ang mga itlog bago nasilip ni Jayfern dahil sobrang busy. Karamihan nga sa mga itlog na sinalang namin ay may mga similya. Yung itlog ng tornado hatch, ang kunti pa lang ang may similya dahil bagong salang pa lang siya. Ganito ang itsura kapag fertile ang itlog, may pula sa gitna at merong parang mga ugat. Kapag walang similya naman ang itlog, makikita mong clear lang ang itlog, walang pula at walang ugat. Sinisilip namin ng maaga ang mga itlog na yan para makain pa namin yung mga walang similyang itlog. Kapag matagal nang nakasalang ang mga itlog bago sinilip, ay nagiging penoy yung mga walang similyang itlog. Kaya maaga namin sinisilip ang mga itlog na yan para maulam pa namin yung mga walang similyang itlog. Kasi kahit prituhin mo yan ay pwede pa. Makukulit na nga rin itong mga bagong baba naming sisiw. Hindi na pwedeng walang takip ang kahon dahil nagliliparan na sila. Malimit ng umulan ngayon kaya kahit nasa folding sila at may taklob na plastic ay nilalamig pa rin. Kaya kapag umuulan at nagsisiyapan ang mga sisiw, inilalagay ko muna sila sa maliit na kahon at tinatakpan. At kapag alam kong gutom na sila, nilalabas ko ulit sa kahon para tumuka. Yung isang sisiw naman na dinikitan ni Jayfern ng karton sa paa niya ay natanggal na ang karton. Buti na lang mukhang okay na ang mga daliri niya sa paa, hindi nakawit. Pero may naiwan pa ring mga glue sa kanyang daliri sa paa at dumikit ang mga ipot kaya tinanggal ko yan. Kumapal na kasi yung nakadikit na ipot kaya paika-ika siya maglakad. Hindi pantay ang mga paa niya kaya tinanggal ko yung nakadikit na ipot pati yung glue ay natanggal ko na rin. Sa umaga ay Multilite Premium ang pinapainom ko sa aming mga sisiw kaya magagana silang kumain. Maganda kasi ang kanilang panunaw dahil ang Multilite Premium ay merong probiotic. Meron din itong multivitamins, minerals, electrolytes, amino acids at CGF. Sa ngayon, ang Multilite Premium ay 7-in-1 na dahil dinagdagan nila ito ng taurine na tumutulong sa overall health ng ating mga game fowl. Gawa ito ng LDI kaya ito'y subok na maaasahan. Kahit madalas umulan ay tuloy-tuloy pa rin ang pangingitlog ng aming mga broodhen kaya kinukolekta ko pa rin ang mga itlog nila. Yung mga itlog naman ng mga broodhen na hindi namin pinapababhan ay inuulam namin. Munti ko na namang hindi makuha ang itlog ng aming Golden Boy Gilmore broodhen dahil tinabunan niya ito ng buhangin pagkatapos niyang mangitlog. Nakita ko ngang may puti kaya nagbakasakali akong tingnan at yun nga, itlog na natabunan. Buti na lang nakita ko ang itlog bago umulan ng malakas. Kinakahon namin magdamag ang mga bagong pisang sisiw at ipinapasok dito sa loob ng bahay namin. At dahil may butas ang mga kahon, lagi na lang inilulusot ng mga sisiw ang ulo nila. Yung ibang sisiw habang tulog ay nakalabas ang mga ulo sa butas ng kahon. Hinakot na nila Jayfern sa manukan yung mga bayog na gagawing poste. Yung trailer ang ginamit nilang panghakot dahil hindi pwede ang sasakyan dahil may tubig ang pede road. Madami na silang hinakot na bayog. Akala ko kasya na yung pangposte doon sa manukan pero sabi ni Jayfern mga 100 peraso pa daw ang kulang. Buti na lang libre ang bayog kaya magpapaputol na lang ulit kami bago ituloy ang paglalagay ng poste. Itong stag na ito ay kinuha ulit ng aming repeat client na taga Sablayan. Madami na siyang nakuhang stag sa amin, pati pulet. Salamat Lods! Good luck sa inyong pagbibreed! Ito naman yung aming SBR broodhen at black broodhen na nandito sa breeding pen. Sa Boston Broodcock na ito isinalang ngayon at itong SBR broodhen namin ay nalimlim na. Kakatapos niya nga lang tumuka at yan umakyat na at pupunta na siya sa kanyang pugad. Papunta na nga siya sa kanyang pugad pero biglang lumapit si Jayfern at nagbi-video kaya biglang umatras ang SBR. Kaya lumayo muna ulit si Jayfern para bumalik yung broodhen. Pero maya-maya din ay bumalik ang SBR at pumunta na nga siya sa kanyang pugad. Dalawa nga ang binababa ng aming Boston Broodcock at yung isang black broodhen namin ay hindi pa nangingitlog. Dumami na nga ang manok na alpas ngayon sa range area kaya hindi maiwasang lagi silang magulo. Kapag tanghali ay sinasabugan lang sila dyan ni Richard ng crack corn at dyan sila nanunuka malapit sa kubo. Mukhang nasanay na nga din sa range area yung mga bagong alpas naming cockerels at mga baby pullet. Dahil hindi na sila ngayon laging hinahabol ng mga baby stag na unang inalpasan doon.
Kapag may namamalong baby stag, yung baby stag ang kinukuha nila Jayfern at nilalagay muna sa tangkal. At kinabukasan ay itinatali na nila sa cording area. Sinabugan nga pala ng aratilis ni Jayfern ang mga cockerels dahil hindi pa yan nakakatikim ng aratilis. Mukhang hindi nga nila pinapansin ang aratilis sa una, pero nung huli na din ay nakita ni Jayfern na tinutuka na rin nila ang aratilis. Kaya sa susunod pag sinabugan yan dyan ang aratilis ni Jayfern ay malamang mag-agawan na yan. Sa kabilang lote ni Richard, pinapakain ang mga alpas na yan, pero ngayon maghapong makulimlim at nung bandang hapon na nga ay umulan. Kaya lahat ng patukaan nila ay dinala ni Richard sa kubo at dun lahat sila tumuka. Nakakatuwa nga ang mga alpas dahil hindi na sila kagaya nung una naming inalpasan ang mga cockerels dyan, talagang habulan sila ng habulan at nanunuka yung mga baby stag na unang inalpasan dyan. Ngayon, tahimik lang silang kumakain, mukhang sanay na nga silang magkakasama lahat dyan sa range area. Kahapon ay naglagay nga ng poste sila Richard at nilagyan na rin nila ng barbed wire. Mag-aalasin ko na nga nung natapos nilang lagyan ng barbed wire ang mga poste, kaya yung mga manok sa range area ay mga gutom na. Nakita nilang nasa dulo ng range area sila Richard, kaya nagpuntahan doon ang mga cockerels at nanghihingi na nga ng patuka. Nakakatuwa nga itong mga manok dahil kilala nila kung sino yung nagpapatuka sa kanila. That's all, guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!